Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po si Lonol Samiliano. Isa po akong member ng Church of God in Jesus Christ Worldwide. Ako po ay gumawa ng video upang magpasalamat sa ating Panginoong Hesus Kristo. Sapagkat nung una, ako po ay na-diagnose ng positive ng SARS-CoV-2 at ako po ay na-quarantine doon po sa Katmon, Malabon sa loob ng 14 days. Habang nasa quarantine facility po ako po ay humingi ng prayer mula kay Brother Willie para ako po'y pagalinghin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yun nga, pagdating doon sa quarantine, ako po'y wala akong naramdaman na simptomas. Umuubo-ubo man ako, pero that is para ba siyang normal lang, siguro body reaction lang siya. Ayan, pero hindi man ako linagnat. Hindi din ako nakati ang aking lalamunan, wala naman siya, at nagdasal din ako sa aking sarili. Oo. Pagkatapos ng 14 days, ako po ay nagpa-swab ulit sa pangalawang pagkakataon. Ako po nananalangin na ako po ang resulta ay magiging negative. Totoo pong na nangyari na ang resulta ay negative. Praise the Lord. At ako ngayon ay nandito na nga, nakabalik na nga ako sa aming grahe para back to work. Katunayan nga, ito na nga yun sa likod ko, ito nga yung kwarto ko, budiga po ito. Nandito kasi yung aking higaan. So maraming salamat sa ating Ama na nasa langit at kay Panginoong Hesus Kristo na ako po ay kanyang pinagaling. At sa inyo po, Brother Willie, salamat po sa inyo sa pag-pray para po sa aking pagalingan. At ito na po ako ngayon, magaling na po ako at wala na akong naramdaman kahit ano pa man. Kahit ano, wala. So praise the Lord at salamat sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ako po'y lubos na nananampalataya sa Kanya upang mabigyan ako ng proteksyon sa araw-araw at maging sa ating lahat, maging sa ating pamilya doon sa malayong lugar. At hanggang dito na lang po. At sa muli, marami pong salamat sa Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa lahat ng mga viewers na nararating po ng ating programa, Ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study, sa Facebook Live at sa YouTube Live. Ngayon po ay Martes ng gabi dito po sa Pilipinas, August 23, 2022. At tayo po sa kalooban ng Panginoong Diyos ngayon ay nagsasagawa ng isang live na Bible study sa pamamagitan po ng live streaming ng Facebook at ng YouTube. At ngayong gabi ay atin na pong ina-acknowledge, bine-welcome po ang ating mga viewers. Sa Facebook Live ay meron po ngayon sa kasalukuyan na 17 at sa YouTube Live naman po ay merong 13. Kung pwede pong makisuyo sa ating mga viewers dito po sa ating YouTube channel, kung kayo po ay bago pa lamang dito sa ating YouTube channel, kung pwede pong mahingang kayo ng favor na mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel, paki-like and share ang ating video at paki-click ang ating notification bell para po palagi po tayong ma-notify ng YouTube sa ating mga live streaming at kapag tayo po may mga bagong upload na videos. Sa mga viewers naman po natin sa Facebook Live, yung ating Facebook page, paki-like lang po natin ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study. Kapag ka po Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi po ang ating programa. At dito po tayo tumatanggap ng mga katanungan na mula sa ating mga viewers sa Facebook at sa YouTube. Sinasagot po natin yung mga pinapadalang mga katanungan po sa atin ng ating mga viewers. Yun na po yung ating ginagawang topic. At ginagawa na rin po nating topic series, yung mga tanong na ating natatanggap sa ating mga viewers sa Facebook at sa YouTube. Kapag ka naman po linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 11 po ng umaga ang ating programa kung saan meron naman po tayong nakahanda na paksa na atin pong ipinaglilingkod at sa darating na linggo ay atin pong ipagpapatuloy at kung loloobin ng Panginoong Diyos ay matapos na po natin yung ating paksa na panglinggo. Ang masamang pangungutang o panghihiram na dapat maiwasan gawin ng mga tunay na Kristiyano ayon sa Biblia. Yan po ay sa darating na linggo ng August 28, ang huling linggo po ng buwan ng Agosto at malapit na po tayong mag-bear months. Malapit na pong mag-umpisa ang bear months dito po sa Pilipinas. At kapag ka po bear months na, diyan na po nag-uumpisang mag-play, magpatugtog ng mga Christmas carols sa mga stasyon ng radyo dito po sa Pilipinas. Si Mr. Jose Marichan, pasilip-silip na po yan sa Facebook. Yan po yung taon-taon na nangyayari na nagpaparamdam na po si Mr. Jose Marichan dahil sa kanyang mga sikat na mga awiting pamasko, yung mga Christmas carols. Kasi dito po sa Pilipinas, meron nga pong tinatawag na bear months na kapag ka umpisa na po yung buwan ng September, October, November, December, yun. Kumbaga po yun na po yung Christmas, na po rito sa Pilipinas. Yung umpisa na po ng selebrasyon ng bear months. Papunta na po doon sa Pasko.
Christmas ng mga Katoliko. Okay po, sa darating na Sunday, kung loobin po ng Panginoon ay matapos na po natin yan. Noon po kasi nakaraang linggo, nagkaroon po ng technical problem. Nagkaroon po ng problema sa internet connection, kaya po nawala po tayo ng ilang minuto. Na-disconnect tayo, kaya hindi po natin nagawa na matapos po yung paksa na yan. At yun po atin na lamang pong ipagpapatuloy sa darating na linggo kung loloobin ng Diyos yung huling bahagi po ng paksa na yan. Samantala, ngayong gabi pong ito ng August 23, ay atin pong ipagpatuloy ang sinasagot po nating katanungan na nanggaling po rito kay Jaime Hokiko. Ang tanong po ni Jaime Hokiko kung pwede po i-discuss sa susunod kung ano ang utos ni Jesus tungkol diyan sa paglikom ng pera galing sa mga naniniwala. Sa atin pong mga nakaraang pagtalakay na, kung natatandaan pa ng ating mga viewers sa Facebook at sa YouTube, yung ating mga pera, yung ating mga salapi, dahil ito nga po ay kaya tayo meron yan, kaloob sa atin yan ng Panginoong Diyos. Nanggaling po sa Diyos yung ating mga tinatangkilik na salapi, pera, kayamanan, dahil ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng buhay, ng lakas, ng mabuting kalusugan. Ang Diyos po ang nagpaisip sa atin yan, ng magandang business, ng magandang negosyo, o tapos kung tayo po ay nagtatrabaho, kaya nga tayo malakas ang ating katawan dahil sa kalakasang ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya dapat po nating matutunan, mga magulang at mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo, na ito pong mga nasa sa atin na ito, na salapi, pera, kayamanan, nanggaling yan sa Diyos. Kaya dapat matutunan po natin yang gamitin sa paraan ng Diyos. Tama po ba? Kasi ang Diyos ang tunay na may-ari, ang Diyos ang owner, tayo po ay managers lamang. Sang-ayon po ba ang ating mga viewers sa Facebook at YouTube? Ang Diyos po ang owner, siya ang may-ari ng mga kayamanan na yan. Ipinagkatiwala lamang sa atin. Tayo po mga katiwala lamang. Kaya dapat, ito pong mga salapi, pera na yan, kung tayo po'y sumasampalataya sa Diyos, na sa Kanya nanggaling yan, dapat po magamit po natin ng wasto. Magamit po natin ng tama. At sa Biblia po, ipinapakita na pagka mayroong pangangaral ng magandang balita, dapat suportahan po natin yung pangangaral ng magandang balita. Amen po ba? Pwede po bang mag-amen yung mga sang-ayon sa Facebook at sa YouTube? Kagaya po ng ginawa ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Noong ipangaral niya ang mabuting balita sa mga tao, may kalakip na pagpapagaling sa mga may sakit at may mga karamdaman. Ito po yung mga sumasampalataya, mga babae na may mga kaya sa buhay, sinuportahan ang pangangaral ng mabuting balita na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sarili nilang salapi, Lucas 8:1-3, mababasa po natin. Yung mga babaeng sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, sarili nilang salapi ang kanilang ginastos para sa pangangailangan ni Jesus.
at ng kaniyang mga alagad. Kaya hindi ho tayo maliligaw kapag ating ibabatay sa salita ng Diyos sa Biblia. Saan natin gagamitin niyang mga salapi na yan? Tayo po ay kumita sa ating negosyo, kumita tayo sa ating pagtatrabaho. Dapat po maglaan po tayo ng pangsuporta, pantulong sa pangangaral ng mabuting balita. Amen. Maliwanag po ba sa ating mga viewers sa Facebook Live at YouTube Live? Gamitin natin yung mga salapi na yan, yung mga pera na yan, yung ating mga kayamanan na yan na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoong Diyos para suportahan ng pangangaral ng mabuting balita para maipalaganap ang katotohanan. Gamitin po sa pagpapalaganap ng katotohanan. Maipangaral ang mabuting balita. Kaya nga, yung mga dati nating mga kasama, yung mga sa grupo po na pinanggalingan ko nung araw for 19 years, yung grupo na yan ni Brad Eli. Kayo po mismo, alam niyo po nangyayari ngayon sa inyong grupo. Mula noong pumanaw si Brother Eli, noong February ng 2021, papunta na po sa magdadalawang taon na, wala na pong pangangaral dyan. Wala na pong Bible exposition. Tama po ba? Wala na pong ginagawang pamamahayag. Kaya nga, yung grupo na binuo, yung kabalikat sa pamamahayag, grupo ng mga may pera, mayayaman, mga profesional, dapat i-dissolve na yun. Dapat lusawin na yun. Bakit? Wala na yung purpose Tama po ba? May kausap po ba si Brad Billy? Yung mga nagre-record dito sa Apalit, Pampanga ng ating programa. Kaya binuo yung grupo na yan, yung kabalikat sa pamamahayag. Dahil nga para daw suportahan ang pamamahayag ng pangangaral. Wala na yung pangangaral. Meron kayong bagong leader. Pinaasa lang pala yung mga miyembro. Paasa lang pala yung mga ministro na mga kapatid. May rason para magpatuloy. Si Kuya ay ka-frequency po ni Brad Eli. Hindi ba? Ganun po noong pumanaw si Brad Eli, bawat ministry pinagsalita, puro papuri ang ginawa, yung image build up ang ginawa dito sa inyong kuya na kahit nga po hindi nag-uusap sila ng kapatid na Eli, yung talata po, nauuna pa ngang ipaliwanag sa amin ni Kuya. At ito pong si Kuya, dinidibati ho namin. Pag ho kami tinanong, wala pong makasagot sa amin. Kami ho'y mga MIC na pag si Kuya na po nagtanong sa amin, wala pong makasagot. Ang hirap po magtanong ni Kuya. Hello? Hindi ba sinabi naman talaga yan? Tandang-tanda ko yan dahil napanood ko yung video na yun tapos ito nga si chairman. Pinasukan ni chairman na kaya po yung unheard truth. Itutuloy po yan ni Kuya. Yung unheard truth na yan. At yung maghihintay ng hiwaga, sige, hintayin mo lang. Yung hiwaga, maghintay ka. Nung pumasok na po yung Kuya, agad na sinopla na si chairman sabi kay chairman wala, sorry. Unheard truth nga yan paano ko maitutuloy? Saka, pasensya ka na hindi ako, magpo-focus sa mga hiwaga. Hello? Di ba? Yan naman yung,
verbatim kung papaano sinabi. Nire-relay ko lang, inuulit ko lang naman sa inyo. Kaya papanin sasabihin ako nag-iimbento rito, gumagawa ng kwento. Hindi po, sinasabi ko lang kung papaano yan ay sinabi yan sa mga miyembro. Kaya doon pa lamang po ay nagkabistuhan Doon pa lamang ay alam ko na ang mangyayari di ba? Wala nga talagang hindi na ipagpatuloy yung legacy ni Brad Eli. Yan ang maliwanag dyan. Sinasabi lang yung the legacy continues. Pero hindi yon ang legacy ni Brad Eli. Ang legacy po ni Brad Eli, yung pangangaral. Yung nagba-Bible exposition, yung nakikipag-debate, nakikipag-diskusyon sa iba't ibang mga pastor. Tama po ba? Di ba dyan nakilala si Brad Eli sa mga Bible exposition, sa mga debate? Ngayong, ito na yung inyong kuya, yung inyong bagong leader. Sinasabi lang niya, the legacy continues. Pero yung debate, diskusyon, wala nang salitaan, wala nang kibuan. Dadaanin na lamang daw sa good works, sa gawang mabuti. Yung magpakain, magpaalmusal ng lugaw, ng sopas, ng hot silog. Yan po ang ating dapat na mapansin. Yung mga dati nating kasama, bigyan nyo ng sinasabi ko na wala nang pamamahayag, wala nang pangangaral. Dapat lusawin na yung grupo noong kabalikat sa pamamahayag. Ngayon, sa Biblia po, pagka ating natutunan na talagang ang Diyos po sa Kanya nanggaling, siya ang tunay na may-ari noong ating mga kayamanan dito sa lupa, noong mga salapi o pera na ating tinatangkilik, gagamitin po natin yan para ipangaral ang mabuting balita, masuportahan para sa pagpapalaganap ng katotohanan ng salita ng Diyos. At meron talagang tinuturo sa mga unang Kristiyano na ating damayan, yung nagtuturo, suportahan natin, bahaginan po natin ng mga pagpapala na tinanggap natin mula sa Panginoong Diyos. Galatia 6:6, magandang balita, Biblia. Ito po ang nakasulat sa talata. Dapat bahaginan ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Nakikinig po ba ang mga nasa Facebook Live, YouTube Live? Sa YouTube, meron na po ngayong 27. Sa Facebook ay meron na pong 34. Salamat po sa Diyos. Naintindihan niyo po ba yung talatang binasa natin? Ito po'y sinasabi sa mga pinagpala ng mga tinuturuan ng salita ng Diyos. Pwede ko po bang matanong at pwede po ba kayong sumagot dito po sa aking itatanong sa mga nasa Facebook, nasa YouTube? Kayo po ba ay pinagpala ng Panginoong Diyos? Tumatanggap po ba kayo sa araw-araw ng mga pagpapala ng Diyos? Pwede po ba kayong sumagot? Pwede ho bang mag-amen yung mga viewers po natin, mga kapatid natin kay Kristo na mga pinagpala ng Panginoon? Sige po, mag-amen naman po yung mga sumasang-ayon. At mga naniniwala na sa araw-araw may pagpapala ng Panginoon na tinatanggap siya. May pandemya ng COVID-19.
Merong monkeypox na nag-uumpisa na rin pong umalat sa iba't ibang mga bansa. May dengue na nandiyan pa rin. Pero tayo po, hindi tayo nagkakasakit, meron tayong mabuting kalusugan. Hindi po ba pagpapalayan sa atin ng Panginoong Diyos? Tama po ba? Naintindihan niyo po ba yan, mga magulang, mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo? Ito yung pagpapala ng Panginoon sa atin. Nitong kasagsagan po ng COVID-19 noong 2020, 2021, ang daming mayayaman, mga kilalang mga tao sa lipunan nung tamaan po ng COVID-19. Namatay sila. Tama po ba? Na-cremate na nga yung marami. Tama po ba? Wala pong nagawa yung kanilang yaman, yung kanilang kayamanan. Diyan po sa COVID-19 na yan. Pero tayo po, tingnan nyo po hanggang ngayon ito tayo magkakasama. Nasa atin yung malakas na katawan. Meron tayong mabuting kalusugan. Buhay pa rin tayo. Tama po ba? Yan po ay pagpapala sa atin ng Panginoong Diyos. Marami pong nawalan ng trabaho. Maraming mga nagsara na mga negosyo, mga kumpanya, mga pabrika. Pero ito tayo. Meron pa rin tayong trabaho. Kumikita pa rin kahit papaano. Tama po ba? Sa malinis na paraan, kumikita pa rin tayo. Hindi po ba yan pagpapala sa atin ng Panginoong Diyos? Tama po ba? Yung ating pamilya, kasama po natin. Hindi rin sila nagkakasakit. Tapos po ay sa araw-araw meron naman tayong napagsasalu-saluhan na pagkain sa ating mesa. Ngayon pong umpisa uli ng klase, eskwela ng mga anak natin. Ang ating mga anak ay na kapag-aral po natin ngayon. Nasusuportahan natin yung kanilang mga kailangan sa kanilang pag-aaral. Yan po ay mga pagpapalayan sa atin ng Diyos. Amen po ba? Ngayon, tayo pong mga pinagpapala ng Panginoong Diyos, dapat po pala matutunan natin bahaginan. Let us share our blessings. Yung blessings na tinanggap natin mula sa Panginoong Diyos, ibahagi natin. Kanino? Kung tayo po'y tinuturuan ng salita ng Diyos, magbahagi tayo ng ating pagpapala sa nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos. Amen. Pwede po bang mag-amen? Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube. 37 na ang nasa YouTube at 34 sa Facebook. Mag-amen naman po yung mga sang-ayon po dyan sa binasa nating talata. Ito po ang ating dapat na matutunan, tayong mga pinagpapala ng Panginoong Diyos. Ano po yun? Suportahan natin ang pangangaral ng mabuting balita. Tayo po ay tumulong para maipalaganap ang salita ng Diyos. Ngayon, yung nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos, dapat po alam po nating magbahagi ng pagpapala doon sa nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos. Dito po ba sa programang ito, ito po ay meron na pong mahigit na 6 na taon dito po sa Facebook Live. Matagal-tagal na rin po pala ang ating Bible studying ginagawa dito sa Facebook Live. Meron na pong 6 years.
mula po noong taong 2016. O kayo po ba sa mga nanonood, nakikinig, nakikipag-aral sa atin ng mga salita ng Diyos? Kayo po ba'y natututo dito po sa ating Bible study ito? Pwede po ba kayong sumagot dyan? Kayo po ba'y mayroong mga natututunan dito po sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos? Tanggap niyo po ba na si Brother Willie Santiago ay naging kasangkapan o instrumento ng Panginoong Diyos para kayo po'y matuto ng mga salita ng Diyos? Pwede po ba tayo mag heart to heart dito na usapan? Puso sa puso. Tanggap niyo po ba na kaya kayo natuto ng mga salita ng Diyos? Kasi nga, dito sa Bible studying ito, si Brother Willie, kinakasangkapan, ginagamit ng Diyos na instrumento para yung mga salita ng Diyos na nasa Biblia, maitawid sa inyo, maituro sa inyo. Kasi, dahil nga sa pagtatrabaho, ilang oras tayo nagtatrabaho? 8 oras. Yung mga nagnenegosyo, yung mga negosyante, ganun din, nakatutok sa negosyo nila. O yung Biblia, hindi na po yan nabibigyan ng maraming oras para basahin, pag-aralan. Tama po ba? Dahil nga, abalang-abala sa pagtatrabaho, pagninegosyo, dahil nga may itinataguyod na pamilya, o ngayon, si Brother Willie Santiago po, ako po yung binigyan ng Panginoon ng maraming oras para ang Biblia po ay basahin, pag-aralan, at sa tulong naman ng Holy Spirit. Yun naman po mga naunawaan natin sa Biblia, ito naman po yung ating ibinabahagi. Sinishare po sa ating mga nakakasama po sa ating Bible study. Kaya yung akin pong mga natutunan na ipinaunawa ng Holy Spirit, yun naman po yung aking itinuturo sa inyo. O ngayon, sa mga natuto, sa mga tinuturuan ng mga salita ng Diyos na natuto ng mga salita ng Diyos sa Biblia, tumatanggap ng pagpapala mula sa Panginoong Diyos. Ito po ang sinasabi, balikan natin yung nakasulat. Dapat. Pag sinabing dapat, ano ba yung dapat? Pagka nababasa natin yung dapat. Kailangan po ba yan? Hello? Dapat. So, pag po sinabing dapat, ano ho bang naiisip natin? Pwede ba yung baliwalain? Pwede ba yung hindi bigyan ng pansin? Sige nga po, yung ating mga viewers, naintindihan niyo po ba yung salitang dapat? Ayan. Di po ba pag sinabing dapat, kailangan, mahalaga, dapat bahaginan ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Yan po yung dapat na magawa. Dapat na mabigyan ng pansin. Kung ikaw po ay tinuturuan ng salita ng Diyos at ikaw ay kumikilala sa Diyos na pinagpapala ka niya, ito yung tagapagturo ng mga salita ng Diyos. Dapat yung nagtuturo, magbahagi ka ng iyong pagpapala. Amen. Naintindihan po ba natin yan? Yung mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Sa Biblia po, dapat nga, tustusan yan ng iglesia.
ang iglesia ang dapat na sumagot sa mga pangangailangan noong mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Sinabi yan ng Apostol Pablo, unang Korinto 9:3 hanggang 4. Ito ang sagot ko sa mga pumupuna sa akin. Wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Ano po yung nabasa natin? Ang iglesia, ibig sabihin ng iglesia, yun po yung mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Mga tinuturuan ng salita ng Diyos. Dapat pala tustusan ng iglesia ang mga pangangailangan ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Kasi yung tagapagturo, kailangan din kumain. Tama po ba? Kailangan din yan pag may pupuntahang misyon, mangangaral ng salita ng Diyos. Halimbawa, ang pupuntahan po ay dyan po sa may Visayas. Pupunta ng Cebu, pupunta ng Davao, sasakay ng barko, sasakay ng eroplano. Paano makakarating po doon ang tagapagturo, ang mangangaral? Hindi mo ba mamamasahe? May pamasahe po pag sumakay ng eroplano, sumakay ng barko. O sino po ang dapat na sumagot noong gastos sa pamasahe? Para makarating ng Cebu, makarating ng Davao. Hindi po ba dapat ang iglesia? Tama po ba? O halimbawa, yung mangangaral, kung halimbawa yan po'y nagkasakit, yan po'y na-ospital, sino po yung dapat na sumagot doon sa gastos sa ospital? Hindi mo ba dapat ang iglesia? Naintindihan po ba ng ating mga taga-subaybay? Ang katunayan po sa talatang 13 hanggang 14 pa rin ng unang Korinto, hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana. 14. Sa ganyan ding paraan, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Dahil yung tagapagturo, yung mangangaral, full-time, talagang nakatutok sa pangangaral ng mabuting balita, dapat yung mga pangangailangan noong mangangaral para po siya'y makatawid sa kanyang mga personal na mga pangangailangan, dapat naman pala yun matustusan ng iglesia. Dapat ang iglesia, alam na magbigay ng pasweldo sa mangangaral, sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos. May sweldo po sa Biblia. Kapag mangangaral na sa Diyos, karapat-dapat po yung swelduhan. Unang Timoteo 5:17-18, ang mga pinunong mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran. Lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Ayan, sinasabi po ito ng Apostol Pablo sa kaniyang kasamang mangangaral din na si Timoteo. Ang mga pinunong mahusay mamahalay karapat dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran. Lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. 18. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigii. Nasusulat din
ang manggagawa ay karapat-dapat bayaran. O yan po mga magulang, mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo, ang sinasabi ng kasulatan. Yung pinuno, masigasig sa pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos, karapat-dapat bayaran yun. Nasusulat ang manggagawa sa 18. Ang manggagawa ay karapat-dapat bayaran. Ngayon, yung sinasabi rito na ang manggagawa ay karapat-dapat bayaran sa Lucas 17, yan po'y binigyang linaw yan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng sweldo. Amen. Yung kabayaran na binabanggit, sa ibang salita pala, yan po ay sweldo. Kaya dapat, ang iglesia, dapat alam nilang magpasweldo. Swelduhan yung mangangaral ng Diyos, yung tagapagturo, na masipag, masigasig, na maituro ang salita ng Diyos sa mga tao. Ito nga po yung hindi ko nakita sa grupo ni Brad Eli. Sa loob ng 19 na taon, ayaw ni Brad Eli hong magpasweldo sa mga manggagawa. Kaya nga ayaw ni Brad Eli yung mga manggagawa ay mag-aasawa noong mga 1990s kasi, alam ni Brad Eli, pagka may asawa, tapos may anak, di mauobliga si Brad Eli na sustentuhan, suportahan yung manggagawa na may asawa, may anak. Tama po ba? Ang nangyari po sa grupo na yon, nagpapasweldo si Brad Eli sa mga ministro, sa mga manggagawa na malalapit sa kanya. Yung mga kilala lang niya. Yun ang kanyang binigyan ng sweldo. Pero yung mga manggagawang hindi niya kilala, naku, kawawa. Kaawa-awa ang naging buhay ng mga manggagawa. Lalo po yung mga nadidestino sa malalayong lugar. Merong manggagawa, alam niyo po nangyari, nadestino sa Palawan. Dahil sa sobrang na po nung manggagawa, hirap sa Palawan. Uminom ho ng tubig sa ilog, sa Palawan. Ayun po, nangyari doon? Namatay ho yun namatay. Dahil uminom ng tubig mula sa ilog. Para siyang basta ho yun nagkasakit dahil doon sa kanyang ininom na maruming tubig. Yan po yung sinapit ng mga manggagawa dahil sila dumanas ng hirap. Kaya nga yung naalala kong nagkwentuhan lang, nag-usap lang na manggagawa dito po sa Bulacan, taga-Hagonoy po yun nadala sa Palawan, doon na destino. Nagugutom sila doon, kinakagat sila ng lamok doon, nagkwentuhan Alam mo Brad, itong ating hirap dito sa Palawan na tayo'y nagugutom dito, tayo pinapapak ng lamok. Kung si Brad Daniel kaya ang nandito sa Palawan, maranasan kaya itong dinadanas natin. Alam niyo po ang nangyari. Yung palang isang kinakausap, yung nakikinig doon sa nagsasalitang manggagawa, gusto nang makauwi ng Bulacan. Ayun, nireport kay Brad Eli yung manggagawang nagsalita. Kaya noong mag-report siya, very good yung nag-report. Yung nagsumbong, sige ikaw Brad, umuwi ka na rito sa Bulacan. Balik ka na rito sa Bulacan. Iwan mo na yung kasama mo dyan. Ngayon, noong dumating na po yung aralan namin sa Apale, naku, pinatayo ni Brad Eli yung manggagawa. Ikaw, Mar, tayo ka nga dyan. Andiyan ka ba? Nagtaas ng kamay, tumayo ka. Ano yung sinasabi mo na
Sa Palawan nahihirapan kayo gutom doon, kayo kinakagat ng lamok. Kung si Brad Daniel ba ang nando sa Palawan, aabutin ba yung ganon? Ha? Galit si Brad Daniel? Bakit ko naman dadalhin yung pamangkin ko sa Palawan? Ha? Lahat ng sweldo nun binibigay sa akin. Tapos sa usapan. Pinagtanggol ni Brad Eli yung kanyang pamangkin. Doon ko nakita na noong mga panahon na yon, yung pamangkin ni Brad Eli, hindi kayang ipagtanggol ang sarili niya. Kailangan si Brad Eli ang didepensa sa kanya. Noong ko pa hinahanapan yun dapat tumayo siya. Dapat siya mismo ang nagsalita para sa sarili niya, hindi si Brad Eli ang nagdidepensa sa kanya. Kaya nga sabi ko talagang may pagka-bonjing. Noon pa lang nakita ko na yung pagiging bonjing na malaking tao nga pero wala namang tuhod. Hindi ba ganun ang nangyari? Di ba yan ang kanilang sinasangkalan ngayon na yung video ni Brad Eli na lahat ika ng tutol. Kay kapatid na Daniel, kaaway mo lahat. yan ngayon yung kanyang yung kanyang gamit na video. Brad Mel, ano ba sabi ni Brad Eli sa mga tumututol na yan? Ayun, i-play yung video ni Brad Eli na ang sinasabi, lahat ng kontra, lahat ng tutol. Kay Brad Daniel, kaaway ni Brad Eli. Sabi ko hanggang patay na si Brad Eli pa rin ba ang magdidepensa sa kanya? Ngayon, bakit ko tayo napunta dyan? Yun ho kasing pagpapasweldo sa mga manggagawa, yan ang iniwasan ni Brad Eli. Na nakita ko na hindi ho naging maganda resulta. Yung mga manggagawang nagipit, nangutang sa miyembro, noong hindi na makabayad sa miyembro, sinumbong kay Brad Eli. O ano ginawa ni Brad Eli? Sinuspindi yung manggagawang nangutang na hindi nakabayad sa miyembro. Dapat sana hindi mangyari yung mga manggagawa didilihensya, mangungutang sa mga miyembro hanggang sa subain na yung mga inutangan. Dapat kasi ang ginawa ni Brad Eli, yung nasa Biblia, yung mga masisipag, masigasig, ipangaral ang salita ng Diyos, yun ang dapat sinwelduhan. Amen. Amen po ba? Walang iniwan po sa gobyerno. Ang gobyerno nagpapasweldo ng kanyang mga empleyado. Yung mga public school teachers, yung mga doktor sa mga public hospitals, yung mga pulis, mga sundalo, di po ba sila swelduhan ng gobyerno? Tama po ba? Kaya nagagampanan nila ang kanilang mga tungkulin. Ngayon, ganun din naman sa iglesia, nandyan ang mga ministro, mga manggagawa, na ang pinag-uukulan ng kanilang buhay ay ipangaral ang mabuting balita, ang salita ng Diyos sa mga tao. Dapat ang iglesia alam, swelduhan itong mga ministro, itong mga manggagawa para sila naman yung kanilang mga ikabubuhay, hindi na po nila intindihin pa, hindi na po nila problemahin pa. Tama po ba? Ngayon, si Brad Eli po kasi ito yung kanyang ginagawa noong araw. Sabi ni Brad Eli, ako nga walang sweldo rito Sabi ni Brad Eli, kasi ako'y marunong magtrabaho. Hello? Doon si Brad Eli nagkukuble nung araw sa kanyang, yung kanyang pangangatwiran. Bakit naman manggagawa ka, maghahanap ka ng sweldo rito sa iglesia? Ako mismo rito, walang sweldo, sabi ni Brad Eli. Ako rito, nagtatrabaho, kagaya ng Apostol Pablo. Si Pablo may hanap buhay. Hindi umasa si
Apostol Pablo sa sweldo, walang sweldo si Apostol Pablo. Hindi siya umasa sa mga miyembro, siya ay nagtatrabaho. O ngayon, pag-usapan po natin yan. Yung argumento na yan ni Brad Eli, ginagamit niya ang Apostol Pablo na may trabaho, may hanap buhay, kaya hindi raw siya umasa sa mga miyembro nung una. O, itutuloy po natin yan, pagkalipas po ng isang short video. Kasi alas 10 na po ng gabi, nakita ko na po yung ating orasan. Tayo po ay mag-break saglit sa pamamagitan ng isang short video testimony. Pagkatapos po nito, ipagpapatuloy po natin ang ating pong talakayan. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Edison Garcia na naririto po sa bansang Madagascar. Muli po ako po yung nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay dahil po sa pagpapala, kagalingan at proteksyon at sa pag-iingat po sa akin dito sa bansang Madagascar, sa aking trabaho at maging po sa aking pamilya na nasa Pilipinas. Ipinagpapasalamat ko po, O Diyos, sa ating Panginoong Hesus, sa Banal na Espiritu na patuloy na kagalingan sa aking mga magulang, sa aking mama, na nung mga nakaraan po ay nagkaroon po siya ng mild stroke. Ipinagpapasalamat ko po na iningatan niya po ang aming mama. Hindi po niya pinabayaan na kung ano man po ang mas delikado pa pong pwede mangyari. Kaya nga po ako po yung nagpapasalamat at nandiyan po si Brother Willie na patuloy na madali po siyang makontak in case na nasa pagdating po sa panalangin. Nandyan po siya. Napakabuti po ng ating Diyos at sa patuloy na pagbibigay niya ng pagpapala sa bawat isa po sa amin. Na kahit po na ako po nandito sa malayo ay nandyan po ang aking pamilya na siyang sumusubaybay at nagtutulungan po sa bawat pangailangan po. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa ating Diyos at maging sa ating Holy Spirit na patuloy niyang pag-iingat sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Brother Willie, sa patuloy na pag-iingat at madaling makontak sa ating mga kahilingan pagdating po sa panalangin. Napakabuti niyo po, O Diyos. Ikaw po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. At muli po, binabati ko po ang ating church members, Church of God in Jesus Christ Worldwide. Happy 12th anniversary po sa bawat isa po sa atin. Maraming salamat po. God bless po. Bye.
Muli po magandang gabi sa lahat ng ating mga viewers sa Facebook Live, YouTube Live, sa ating pong programa, ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study. Tayo po'y nasa pangalawang oras na ng ating programa. Meron pong 37 ngayon sa Facebook Live at 45 sa YouTube Live na mga viewers po natin. Paki-share lang po natin ang link ng ating programa para po mas marami pa pong marating ng ating Bible study dito. At ipagpatuloy po natin itong ating tinatalakay. Yung mga prayer requests, mamaya po natin mapagbibigyan yan bago po mag alas 11 ng gabi. Sa mga nagbibigay ng kanilang mga prayer requests, pakiintay nyo lang po na bago po matapos ang ating programa, doon po natin bibigyan ng pagkakataon ang inyong mga prayer requests. Ngayon, ipagpatuloy po natin itong ating tinatalakay. Si Brad Eli po, noong nabubuhay pa, ang kanyang kinakatwiran, bakit naman yung mga manggagawa ay mag-e-expect, aasahan nila na sila ay tatanggap ng sweldo rito sa iglesia. Ako mismong tagapagpuri, walang sweldo rito. Yan ang dinidiin ni Brad Eli. Siya mismo, walang sweldo. At siya nga ay nagtatrabaho. Sabi ni Brad Eli, meron akong nagtitinda ng lumpia sila. Gumagawa ng lumpia. Tapos nagbukas ng mga restaurant, Linamnam. Yun yung pangalan ng restaurant, Linamnam. Tapos bago siya namatay, yung Best House of Chicken. Tama po. Kaya nga bawal yung yung mga may tatak ng halal pinagbawal ni Brad Eli sa doktrina, tinuro niya na iwasan yung mga kakain ng mga may tatak na halal dahil yan daw ay hain sa Diyos-Diyosan. Hindi naman totoo yun. Kaya lang naman pinagbawal ni Brad Eli yung mga halal dahil yun ay kalaban ng negosyo ni Brad Eli, yung Jollibee, yung McDo, yung KFC. Para yung kanyang House of Chicken ang tangkilikin ng mga miyembro. Yan naman ang totoo diyan ngayon, ang dinadahilan kasi ni Brad Eli, si Apostol Pablo nga naghanap buhay. Ang hanap buhay ng Apostol Pablo, yung siya gumagawa ng tolda. Babasahin ni Brad Eli po yung paghahanap buhay ng Apostol Pablo. Gawa 18:1 hanggang 3. Ito po ang ating mababasa. Yung hanap buhay ng Apostol Pablo. Ito po nakasulat. Gawa 18:1 hanggang 3. Pagkatapos ng mga bagay na ito'y umalis siya sa Atenas at napasa Corinto. At nasumpungan niya ang isang Hudyo na nagngangalang Aquila, isang lalaking tubo sa Ponto na hindi pa nalalaong nanggagaling sa Italia. Kasama ni Priscilla na kanyang asawa, sapagkat ipinag-utos ni Claudio na ang lahat ng mga Hudyo ay magsiali sa Roma at siya'y lumapit sa kanila. Ano nangyari? Tuloy. At sapagkat ang hanap buhay niya'y gaya rin ng kanila, ay nakipanuluyan siya sa kanila. Tumuloy pala si Apostol Pablo dito sa mag-asawang Aquila at Priscilla. Ngayon, itong mag-asawang ito, ang hanap buhay nila, kagaya rin nung kay Apostol Pablo na hanap buhay. Ano po yun? At sila'y nagsigawa sapagkat ang hanap buhay nila'y gumawa ng mga tolda. Tent maker ang Apostol Pablo. Yan ang binabasa ni Brad Eli. Kaya si Apostol Pablo, naghanap buhay. Si Brad Eli, naghahanap buhay din. Marami siyang hanap buhay. May water station. Tama po, yung doon sa pasalamatan na yon, yung mga may pwesto-pwesto ron. Kay Brad Eli po yung mga nandoong mga negosyo ron. Dahil ito si Apostol Pablo nga,
naghanap buhay eh. Nagtrabaho eh. Gawa 20, 33 hanggang 34. Magandang balita, Biblia. Basahin natin. Gawa 20, 33, 34. Yung ginawa ng Apostol Pablo na pagbabanat ng buto, paghahanap buhay. Ito po ang sinasabi sa talatang babasahin natin. Magandang balita, Biblia po, para mas maintindihan. Madaling maintindihan. Hindi ko hinangad ang ginto, pilak o pananamit ni numan. Tuloy. 34. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Yan, yun po yung mga binabasa ni Brad Eli nung araw. Kaya pagka ito ay binasa ni Brad Eli at kiniwento na po niya sa mga miyembro yung kanyang mga itinayong mga negosyo. Talaga namang yung mga miyembro tangkilikinika natin yung mga negosyo ng kapatid na Eli para naman tayo makatulong sa gawain. Ngayon, pag-usapan po natin to mga magulang at mga kaibigan dahil dito si Brad Eli nagkubli dito sa mga binasa niyang talata na si Apostol Pablo may hanap buhay, si Apostol Pablo hindi daw umasa sa mga miyembro ng iglesia ng una. Hindi raw umasa si Apostol Pablo sa tulong ng mga unang Kristiyano. Totoo po ba yun? Tama ho ba yung naituro na yun ni Brad Eli na si Apostol Pablo hindi siya tumanggap ng tulong, ng suporta sa mga Kristiyano nung una at si Apostol Pablo inasahan yung kanyang sariling pagsisikap, yung kinikita niya sa kanyang paghahanap buhay, paggawa ng tolda. Interesado po ba kayo na malaman ang katotohanan? Sa mga nasa Facebook Live, YouTube Live, gusto nyo ho bang malaman yung hindi na ituro ni Brad Eli? Kasi para kay Brad Eli, si Apostol Pablo hanggang sa siya mamatay na, nagtrabaho, naghanap buhay na naghanap buhay, at kumbaga sinuportahan ng Apostol Pablo ang kanyang sarili para makapangaral. Ganun kasi yung pagpapaliwanag ni Brad Eli sa kapatiran ng una. Walang ginawa si Apostol Pablo na siya'y tumanggap siya ng tulong, na siya'y sinuportahan ng mga unang Kristiyano. Ang Apostol Pablo sinuportahan ng sarili sa pamamagitan ng kanyang pagbabanat ng buto, sa kanyang paghahanap buhay. Interesado po ba kayong malaman ang totoo dyan? Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube. Yung hindi po itinuro ni Brad Eli, maituro sa inyo ngayon. May kausap po ba ako ngayong gabi? 53 ang nasa YouTube. Sa Facebook ay 36. Interesado po ba kayong malaman yung kung ano po ba ang nangyari sa Apostol Pablo? Totoo ba na si Apostol Pablo talagang nagtrabaho, hindi na siya huminto sa pagtatrabaho para masuportahan niya ang kaniyang pangangaral? Sana nadidinig tayo ng ating mga viewers sa Facebook at YouTube. Pwede ba kayong mag-react dyan? Hindi naman kasi to huddle. Let me remind you, wala ho tayo sa huddle. Doon ho sa, sa kuya yung style huddle na hindi naman iniintindi yung mga nakikinig kung nasusundan ba yung pagtalakay, naintindihan. Ayan, may sumasagot na po sa Facebook. Interested. Yung nasa YouTube, parang hindi mga interesado kumusta po yung mga nasa YouTube? Baka naman pwedeng kayo
message dyan. Yung hindi nyo po natutunan kay Brad Eli, dito po sa programa matutunan nyo ngayon. Ganito po yan, mga magulang at mga kaibigan. Tama naman na si Apostol Pablo ay naghanap buhay. Binasa ko nga sa inyo di ba? Yung paggawa ng tolda. Tapos nagbanat ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Gawa 20:34. Binasa ko po. Tama yan, totoo yan. Kaya lang, yun ang kulang ito yung kulang. Yung paghahanap buhay ng Apostol Pablo, yan po ay temporary lang. Yan po ay pansamantala lang. Hello? Naintindihan niyo po ba yung sinabi ko? Nagtrabaho man ang Apostol Pablo, naghanap buhay man siya, kaya lang, yun po ay temporary, yun po ay pansamantala. Ano po patunay ko sa inyo? Balikan ko po ang unang Korinto 9 at 3. Ito po ang ating mababasa. Magandang balita, Biblia. Ito ang sagot ko sa mga pumupuna sa akin. 4. Wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Tuloy. Sa talatang 5. Basahin natin. Makita niyo po yung sinasabi kong pansamantala na paghahanap buhay ng Apostol Pablo. 9 at 5 ng unang Korinto. Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at gayon din ni Pedro? 6. Tuloy natin ang basa. Kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Hello? Unang Korinto 9:6. Ito ang pagtatanong ng Apostol Pablo. Angino sa mga taga-Korinto. Sa mga tinuturuan niya sa Korinto, ang tanong ng Apostol Pablo, kami lang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Bakit po nasabi yan ng Apostol Pablo? Kasi yung ibang mga apostol, tumigil sa kanilang paghahanap buhay. Hello? Hindi po ba itong si Apostol Mateo, maniningil ng buwis, tax collector? Tama po ba? Nung tawagin ng Panginoong Jesucristo, ay iniwan ni Apostol Mateo yung pagiging tax collector. Amen? Tumigil si Apostol Mateo sa pagiging tax collector. Tapos, ito ang iba pang mga apostol. Apostol Pedro, mangingisda. Si Apostol Juan. Tama po ba? May kausap po ba si Brad Willie? Hindi nyo ito natutunan kay Brad Eli kasi hindi naman alam ni Brad Eli ito Kung alam man ni Brad Eli, hindi niya itinuro, itinago sa inyo. Kasi may ibang pakay si Brad Eli. Nasusundan niyo po ba yung ating pinag-uusapan? Nagtatanong ang Apostol Pablo, kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Kasi ang ibang mga apostol, tumigil sila sa kanilang mga hanap buhay. Nag-focus sila sa pangangaral ng mabuting balita. Kasi itong ibang mga apostol, sila yung mga lahing Hudyo at nadestino sila sa mga kalahi nila. Amen? Kila Apostol Pedro, Apostol Juan, Apostol Mateo, yung 12 apostol. Sila po ay ang kanilang
ah, destinado sila, ang kanilang destino, sa mga kapatid nilang mga lahing Israelita, mga lahing Hudyo. Kaya alam nitong mga lahing Hudyo na suportahan nitong mga apostol sa kanilang pangangaral ng mabuting balita. Ngayon, ang Apostol Pablo na lahing Hudyo, ano nangyari? Saan idinistino? Sa mga Hentil. Hello? Ang Apostol Pablo ay apostol sa mga Hentil. Gayon din ang Apostol Bernabe. No, ngayon, ang mga Hentil, hindi nila mga kalahi, mga kaaway nga nila yan eh. Napunta sila sa mga Hentil na hindi sila pagmamalasakitan. Nakikinig po ba ang ating mga kasama? Kaya, para si Apostol Pablo at yung kanyang mga kasama, sila po ay makatawid, makarao sa kanilang mga pangangailangan. Ito ang Apostol Pablo, naghanap buhay, gumawa ng mga tolda. Amen po ba? Para suportahan ang kanyang pangangaral ng mabuting balita at masuportahan din ng Apostol Pablo yung kanyang mga kasamahan. Lalo po noong ang Apostol Pablo ay nasa Korinto. Yung mga taga-Korinto, bigyan ko lang po kayo ng background sa kanila. Sila po ay ang mga taga-Korinto, masasabi na sila mga may pinag-aralan, matatalino, pero noong sila po ay pangaralan ng Apostol Pablo, di sila po'y sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya lang, ang mga taga-Korinto po, hindi sila lubos na lumapat ang loob kay Apostol Pablo. Hindi sila kumikilala sa authority ng Apostol Pablo eh. Kaya nga kung inyong papansinin ng sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, si Pablo na tinawag na maging apostol. Unang Korinto 1:1. Mababasa po natin na binibigyan ng emphasis ng Apostol Pablo yung kanyang pagiging apostol. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi itong mga taga-Korinto, may problema sila pagdating sa pagkilala sa authority ng Apostol Pablo. Amen? Kaya nga, nang si Apostol Pablo ay nasa Korinto, ano sabi niya? Unang Korinto 9:3. Magandang balita, Biblia. Ito ang sagot ko sa mga pumupuna sa akin. Yung mga taga-Korinto, meron silang mga against. Meron silang mga tutol kay Apostol Pablo. Pinupuna nila si Apostol Pablo. Kaya po siya, ang sabi niya, sa 4, wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Sinasabi ng Apostol Pablo, wala ba kaming karapatan na tustusan ng iglesia ang aming pangangailangan? Sa talatang 6, 9:6, kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Bakit? Bakit na sinasabi ng Apostol Pablo? Kasi walang maramdaman si Apostol Pablo na si welcome sa mga taga-Korinto, na ang mga taga-Korinto kinikilala siya bilang apostol. Sinugo ni Jesus Christ. Nagkakaintindihan po ba? Sabi ko sa inyo, hindi nyo ito nadinig kay Brad Eli. Akala ng mga fanatics, sapat na raw ang mga naituro ni Brad Eli. Sapat na raw yung mga videos na yan na ginagamit ng kuya nila. Ang daming kulang dyan.
Ang daming mali dyan sa mga videos na yan na recorded ni Brad Eli. O dito, naintindihan nyo na. Ang Apostol Pablo, noong siya po'y nasa Korinto, dahil kilala niya yung mga taga-Korinto, na ganun sila. Ganun sila makitungo kay Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po, hindi siya umasa dyan sa mga taga-Korinto. Hindi siya humingi ng tulong, ng suporta dyan sa mga taga-Korinto. Ang katunayan po, sa ikalawang Korinto 12 at 13, basahin po natin, sa salin ng magandang balita, Biblia. Ganito po ang Apostol Pablo pagdating sa mga miyembro sa Korinto. 12:13 ng ikalawang Korinto, magandang balita, Biblia. Paano nakalamang sa inyo ang ibang mga iglesia? Hindi sila nakalamang. Kung ang usapan po ay mga himala, pagpapagaling, naranasan din yan ng mga taga-Korinto. Amen? Yung mga ibang iglesia, kagaya ng Galacia, Efeso, Filipos, Thessalonica, yung mga himala, pagpapagaling, nakita nila yon. Naranasan din nila yon. Ang katunayan po, itataas ko po sa 12 at 12 ng ikalawang Korinto, magandang balita, Biblia. 12 at 12 para maintindihan po ng ating mga viewers. 62 na ang nasa YouTube live. Tapos sa Facebook 32. Buong tiyaga kong pinatututuhanan sa inyo na ako'y isang tunay na apostol sa pamamagitan ng mga himala at iba pang mga kamanghamanghang bagay. Papaano po pinatunayan ng Apostol Pablo na siya nga po talaga apostol? Tunay na apostol ng Panginoong Jesucristo sa mga taga-Korinto sa pamamagitan ng mga himala at iba pang mga kamanghamanghang bagay. Tuloy sa 13. Paano nakalamang sa inyo ang ibang mga iglesia? Hindi sila nakalamang. Sa usapang mga himala, pagpapagaling, naranasan din yan ng mga taga-Korinto, nasaksihan din nila. Ngayon, ano po yung sinasabi dito? Tuloy natin. Paano nakalamang sa inyo ang ibang mga iglesia? Hindi sila nakalamang. Liban na sa pangyayaring hindi ako humingi sa inyo ng kahit anong tulong. Ipagpatawad ninyo kung iyon ay isang pagkukulang. Nakinig po ba ang ating mga viewers sa Facebook at YouTube? Saan lamang po nakahigit ang ibang mga iglesia? Dito po sa mga taga-Korinto. Sa mga himala, pagpapagaling, pantay-pantay sila. Pero pagdating po sa tulong kay Apostol Pablo, ay doon kinapos, doon kinulang, doon nalamangan ang mga taga-Korinto. Bakit? Ang Apostol Pablo, ang naging pasya niya, hindi siya humingi ng kahit anong tulong. Yung suportang pinansyal, hindi siya humingi sa mga taga-Korinto. Amen! Nag-amen naman po yung naintindihan. Kaya ang Apostol Pablo, ang ginawa niya, siya po'y naghanap buhay. Siya po'y gumawa ng tolda para suportahan ang kanyang mga pangangailangan, pati yung kanyang mga kasamahan, para maipagpatuloy nila ang pangangaral ng mabuting balita. Kasi itong mga taga-Korinto, pagdating sa pagmamahal, pagmamalasakit, paglingap sa apostol, sa sinugo ng Panginoong Jesucristo, doon sila kulang. Nag-iisip sila ng kung ano-ano kay Apostol Pablo. Hindi sila nagtitiwala.
kay Apostol Pablo na si apostol, na si sinugo ng Panginoong Hesukristo, samantalang nandiyan naman yung mga himala, nandiyan naman yung mga pagpapagaling na ginagawa rin ng ibang mga apostol. Tama po ba? O ngayon, yung hindi ipinagtapat sa inyo ni Brad Eli, akin naman pong ipinagtatapat sa inyo. Yung paghahanap buhay ng Apostol Pablo, tama yun, totoo yun, kaya lang, hindi ho niya ginawa yun sa habang panahon. Yun po'y pansamantala lang. Nung siya po'y nasa Korinto lang, na ang mga taga-Korinto'y walang pagmamalasakit, pagmamahal kay Apostol Pablo, kaya napilitan ng Apostol Pablo na suportahan ang kanyang sarili. Pero, nung ang Apostol Pablo po'y makarating na sa Pilipos, iba naman yung mga kapatid sa Pilipos. Hello? Kung ang mga taga-Korinto, hindi sila supportive kay Apostol Pablo, ang mga taga-Pilipos, iba naman sila. Pagdating sa pagsuporta, basa sa Pilipos 4:14, patuloy hanggang 19. O tingnan niyo po ang malaking pagkakaiba. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap. Kita po ninyo, ina-acknowledge po ng Apostol Pablo ang pagtulong na ginawa sa kanya ng mga kapatid sa Pilipos. Amen. Sa mga nasa Korinto, kahit anong tulong, hindi siya humingi sa mga nasa Korinto. Pero dito sa Pilipos, ina-acknowledge ng Apostol Pablo yung pagtulong sa kanya ng mga taga-Pilipos. Ano pa sabi niya? Tuloy ang basa. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia, noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Tuloy. Noong ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. At tinanggapan ng Apostol Pablo ng tulong itong mga taga-Filipos. Nakikinig po bang mga nasa Facebook, nasa YouTube? Sinasabi ng Apostol Pablo, nang ako'y nasa Thessalonica, makailang ulit din pinadalhan ninyo ako ng tulong. Tandang-tanda ng Apostol Pablo yung pagtulong na ginawa ng mga taga-Filipos. Tuloy ang basa. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Makinig po ang mga viewers sa Facebook, sa YouTube. Itong mga taga-Pilipos, sila po ay supporter ng pangangaral ng mabuting balita. Sinuportahan nila ang Apostol Pablo para maipangaral ang mabuting balita. Ngayon, bakit sinasabi ito ng Apostol Pablo? Binabanggit niya yung mga pagtulong na ginawa sa kanya ng mga taga-Pilipos. Sabi ng Apostol Pablo, hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ng Apostol Pablo, ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala yung mga taga-Filipos na sinuportahan ng kanyang pangangaral. Ang nais ng puso ng Apostol Pablo, makatanggap sila ng masaganang gantimpala. Ano dapat nating maintindihan dito? Mga magulang at mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo, kung kayo po talagang ang pagtulong po ninyo na ginagawa para maipangaral ang mabuting balita, talagang totoo mula sa puso. Nakikita yan ng Diyos. Ginagawa nyo po talaga sa pagmamalasakit, ginagawa nyo sa pananampalataya, yung pagsuporta sa pangangaral ng mabuting balita, kayo po pala, kagaya ng mga taga-Filipos, makakatanggap ng masaganang gantimpala. Amen?
Pagka sinusuportahan natin ang pangangaral ng mabuting balita, kagaya ng ginawa ng mga taga Filipos kay Apostol Pablo, yun po pala, tatanggap ng masaganang gantimpala na mula sa Diyos. Tuloy ang basa. 18. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Ayan, sinasabi ng Apostol Pablo, yung kanyang tinanggap na tulong galing sa mga taga-Filipos, higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. Kung doon po sa Korinto, ang Apostol Pablo ay nakaranas ng gutom. Dito po sa mga taga-Filipos ay busog. Kung sa mga taga-Korinto, ang Apostol Pablo ay nakaranas ng gipe. Dito naman sa mga taga-Filipos, nakaranas siya ng ginhawa. Amen! Amen po ba? Bakit? Kasi itong mga taga-Filipos, natuto sila. Natutunan nila yung aral na suportahan, damayan, bahaginan ng pagpapala ang tagapagturo ng salita ng Diyos. Kaya ang Apostol Pablo naman, na-enjoy niya. Nung siya nasa Filipos, naka-focus na ang Apostol Pablo sa pangangaral. Hindi na siya nagtrabaho noon. Hinto na, tigil na. Sa mga taga-Korinto lang naman siya na puwersa na obligang maghanap buhay dahil hindi siya susuportahan ng mga taga-Korinto. Nagkakaintindihan po? Maliwanag po ba yan? Yan ang hindi ipinagtapat ni Brad Eli para kay Brad Eli, si Apostol Pablo, hanggang sa tubanda, hanggang sa mamatay, trabaho ng trabaho, kagaya ng ginawa ni Brad Eli. Tama po. Si Brad Eli nga po, bago namatay, may video kong napanood, sabi niya, mga kapatid, umiiyak pa si Brad Eli. Nanghihinayang ako sa maraming panahong lumipas sa buhay ko. Hindi ko na nabasa Biblia, hindi ko na napag-aralan pa ang Biblia kasi ako puro negosyo, puro hanap buhay ang inisip ko na para daw madagdagan yung kakulangan ng abuluyan na pumapasok sa iglesia. Hello? Alam yan ng mga fanatics, yung sinasabi ko na yan, na umamin si Brad Eli. Marami siyang sinayang na panahon na ang Biblia hindi na niya nabigyan ng panahon para basahin, pag-aralan pa dahil puro negosyo na, puro pagkakakitaan na ang inisip ni Brad Eli. Kaya nga, ano nangyari? Nagkawindang-windang, mali-mali mga turo. Nagkokontra-kontrahan na yung mga tinuturo ni Brad Eli. Kasi wala na siyang panahon na ang Biblia, basahin, pag-aralan, bigyan ng panahon. Ang Apostol Pablo, nung siya'y makarating sa mga taga-Filipos, iba na po ang Apostol Pablo, nakatutok na sa pangangaral. Hindi niya kailangang maghanap buhay pa. Bakit? Kasi marunong magmalasakit ang mga taga-Filipos. Amen? Nagkakaintindihan po. Yung mga sumusuporta sa pangangaral ng mabuting balita, kagaya ng mga taga-Filipos, may sinasabi ang Apostol Pablo na masaganang pagpapala. May pagpapalang ginagawa ang Diyos. Kayang gawin ng Diyos na bigyan ka ng masaganang pagpapala. Bakit? Tuloy natin sa 19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Bakit po? Alam sabihin ng Apostol Pablo na yung mga
nagmamalasakit, sumusuporta para maipangaral ng mabuting balita, mayroong masaganang pagpapala para sa kanila ang Diyos. Kasi kilala ng Apostol Pablo ang Diyos. Ano pagkakilala ng Apostol Pablo sa Diyos? At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Anong klase po ang kayamanan ng Diyos? Ang Diyos po pala, mayroong kayamanan na hindi mauubos. Amen. Pwede ho bang mag-amen yung mga narito sa ating Bible study? Kayo po ba'y sumasampalataya dyan na ang ating Diyos, ang ating Ama, super rich God? Mag-amen naman po yung sang-ayon na ang Diyos po, super rich. Meron siyang kayamanan na hindi mauubos. Walang pagkaubos ang kayamanan ng Diyos. Kaya, ito tiniyak ng Apostol Pablo at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Lahat pala ng ating kailangan, kayang ibigay ng Diyos sa atin. Bakit? Dahil ang Diyos mayroong kayamanang hindi mauubos. Amen. Kaya kapag sumusuporta po tayo, yung totoong malasakit talaga, yung totoong pagtulong, hindi ho kayo magigipit. Hindi kayo kakapusin sa inyong mga pangangailangan. Amen. Ang binabanggit po dito yung ating mga kailangan, yung ating mga needs. Iba naman po yung needs sa wants. Nagkakaintindihan po. Iba po yung kailangan sa gusto. Pagdating po sa ating mga kailangan, kayang i-provide ng Diyos yun. Amen. God will provide all our needs because our God is a super rich God. Amen. Nakapag-English tuloy ako. Practice lang po yun. Maliwanag po ba? Yung ating pagtulong, pagsuporta sa gawain, sa pangangaral ng mabuting balita, nakikita ng Diyos ang puso natin. Kung yan ay ginagawa natin ng may pag-ibig, may pananampalataya, makikita niyo po. Ito yung pangako ng Diyos. Masaganang pagpapala. Ibibigay ng Diyos lahat ng ating mga kailangan. At yan po, nakita ko yan sa mga kapatid. Sila mismo saksi, nagpapatunay. Si Brad Melvin, Sister Dindin Duwag, Brad Willie, ibang-iba po nung kami nasa ang dating daan. Bakit po? Ano kakaibahan? Nung nasa dating daan po kami, Brad Willie, wala kaming maipundar mag-asawa. Bakit po? Ano nangyayari? Hindi nga namin maintindihan, Brad Willie. Si Brad Melvin, seaman, masakay ng barko. Sister Dindi, meron naman negosyo rito sa Pilipinas. Yung LPG. Nagtataka sila. Brad Willie, yung iba naming mga kakilala, kaibigan na seaman, nakapagpundar na. Sabi, kami walang maipundar. Walang ubos at ubos din. But ano ba nangyayari? Kasi nung nasa barko ako, Brad Willie, may tatawag sa telepono. Brad Melvin, ano po, kailangan ni Brad Ellie ng tatalbog po kasi cheque ni Brad Ellie. Kailangan po ng pampondo. Si Brad Melvin, bigay, ayun. Ganun Pag naman siya nasa Pilipinas, lalo nang nandyan yung mga pangangailangan. Pupuntahan ng mga opisyalis,
Si Brad Eli po, kailangan makapagpiyansa. Makukulong po ang kapatid ni Eli pag hindi tayo nakapagbigay. Ha? Yun ang nangyari. Wala ho silang naipundar kasi puro hingi ng hingi. Hindi ho totoo yung usang loob, pag-aabuloy, 2 beses lang, pagka-linggo at pagpasalamat. Nung umalis po yung mag-asawa sa grupo na yon at nakasama natin, sabi nila, Brad Willie, dito po ngayon, nakapagpundar na po kami mag-asawa. Ay, salamat sa Diyos, sabi ko. Nakapagpatayo na po kami ng bahay. Meron pa po kami nadagdag na negosyo. Hello! Ayan po, binabagit ko po yung mag-asawa kasi sila po yung aking mga buhay na saksi sa pagpapala ng Panginoong Diyos na ipinagkaloob sa kanilang mag-asawa. Napatunayan nila na talagang dito ang ipinapangaral mabuting balita kasi naranasan nila yung pangako ng Diyos. Masaganang pagpapala pagka ating sinusuportahan na maipangaral ang mabuting balita. Nung sila'y sumusuporta kay Brad Eli, nagkakanda hirap-hirap sila. Marami pang utang. Nung narito po, nakabayad sa utang, nakapagpundar pa ng bahay, nakapagdagdag pa po ng negosyo. Yan ang sinasabi natin na gawin po natin yung tunay na pagmamalasakit. Yung tunay na pagsuporta sa pangangaral ng mabuting balita. Yung turo ni Brad Eli, itapo nyo sa basurahan yun na si Apostol Pablo ay hindi umasa sa tulong ng mga miyembro ng una. Sa Korinto lang yun naman. Sa Korinto lang yun. Yun lang naman yung binanggit niya na iglesia na hindi siya tumanggap ng anumang tulong. Pero sa ibang mga iglesia, tumanggap ng tulong ang Apostol Pablo. Sa Filipo, sa Thessalonica, sa Galacia, sa Epeso, sa Corinto lang siya hindi. Kasi yung mga taga-Corinto, hindi nga kumikilala sa authority ni Apostol Pablo. Maliwanag po ba yan? Meron po ba tayong natutunan ngayong gabi? I hope yung ating mga nakasama ngayong gabi ay na-bless po diyan. Yung ating yung ating mga salapi, pera, kayamanan, galing yan sa Diyos. Ngayon, ano gagawin natin diyan? Meron tayong napapakinggan na mangangaral ng Diyos. Nangangaral ng mabuting balita. Ang pangangaral may pagpapagaling, gumagaling sa mga sakit karamdaman, yung mga nakikinig ng pangangaral ng mabuting balita, kagaya ng sa Panginoong Jesucristo, kagaya ng sa mga apostol. Suportahan! Suportahan yung pangangaral ng mabuting balita. Gamitin natin yung mga pagpapalang galing sa Diyos, yung mga salapi, kayamanan, gamitin natin para matustusan ang pangangaral ng mabuting balita, ang pagpapalaganap ng katotohanan. At kapag ginagawa natin yan, totoong pagmamalasakit, ginagawa sa pag-ibig, ginagawa sa pananampalataya, masaganang pagpapala po ang ipagkakaloob ng Panginoong Diyos. Lahat ng ating mga kailangan, kaya namang ibigay sa atin ng Diyos dahil ang Diyos po mayroong kayamanang hindi mauubos. Amen. Ngayon, ang aking tanong ganito. Yung mga nililikom na yan na pera sa lapi. Ang ating tanong, kailan po ba ginagawa yung paglilikom
Kailan? Anong araw ginagawa yang likumin yung mga salapi para maipantustos, maipantulong sa pangangaral ng mabuting balita? At bukod sa pangangaral ng mabuting balita, saan pa po ginagamit yung mga nalilikom na salapi o pera na galing sa mga sumasampalataya? Yan naman po ang ating ipagpapatuloy sa darating na Huwebes, kung loloobin ng Panginoon. That will be August 25. Ipagpatuloy po natin itong ating tinatalakay na ito. Kailan ginagawa yung paglilikom ng mga pera, salapi na galing sa mga sumasampalataya at bukod sa pangangaral ng mabuting balita, bukod sa ito ay ginagamit para maipangpasweldo sa mga mangangaral, sa mga manggagawa. Saan pa po ginagamit yung mga nalilikom na yan na mga pera o salapi na galing sa mga sumasampalataya? Itutuloy po natin sa darating na Huwebes. Wag po kayong mawawala. Wag po kayong a-absent para ito po'y ating lubos na maintindihan. Yung ating mga prayer request, bigyan na po natin ngayon ng pagkakataon ang mga nagpadala ng kanilang mga prayer requests. Sige po. Ito po ay galing kay Ramon Garcia. Paki-pray si Rona Marie Garcia. May lagnat at masakit ang ulo. O sige po, maipag-pray po natin itong si Rona Marie Garcia. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan, lagnat, sakit ng ulo ay umalis kay Rona Marie Garcia. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob kagalingan sa buong katawan ni Rona Marie Garcia. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po? Sige. Ito lamang po pala yung prayer request na ating tinanggap. Meron pong humabol ngayon kay Cesar Nuesca, Nancy Nuesca, bukol sa kaliwang kilikili at bukol sa ulo. Sige po, maipag-pray po natin yung inyong misis na si Nancy Nuesca. Pwede nyo pong patungan ng inyong kamay yung bukol, para po yan mawala. Okay po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan ang bukol sa ulo, bukol sa kaliwang kilikili ay malusaw at mawala sa katawan ni Nancy Nuesca. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob kagalingan sa buong katawan, sa ulo, sa kaliwang kilikili ni Nancy Nuesca. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po. Kay Lord de Mesa, wala po akong prayer request, pero I pray for your good health at more blessings. Ingatan po kayo ng Panginoon lagi. Marami na po kayong natutulungan. Salamat po kapatid na Lord de Mesa. Pagpalain din po kayo ng Panginoon. Okay po, yung iba pa? Sige po. Sumabay na lamang po ang mga nasa Facebook, nasa YouTube na magtaas ng kanang kamay. Sa pananampalataya po ay gawin natin na utusan yang mga sakit, karamdaman na nasa ating katawan, gayon din po sa ating mga mahal sa buhay. Gamitin po natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin, sinasabi po sa Biblia, upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang lahat ng tuhod. Filipos 2:9, mababasa po natin ng ganito. Kung ano po yung dapat nating maging pagkakilala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya,
Siya naman ay pinakadakila ng Diyos. At siya ay binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa. Ipinapakita po rito yung power ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. Lahat luluhod, lahat susuko sa pangalan ni Jesus Christ. Dahil ang pangalan ni Jesus Christ, pangalang higit sa lahat ng pangalan. The name above every name. Kaya kahit po sa mga pangalan ng mga sakit na yan, obligado po na sumuko sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Kay Sister Ellen Medina, sige po, yung inyong bukol sa inyong right breast, inyo pong patungan ng inyong kamay sa pananampalataya po, utusan natin. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, inuutusan na malusaw, mawala ng tuluyan ang bukol sa right breast ni Sister Ellen Medina. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob, lubos na kagalingan, dumaloy sa buong katawan, right breast, ni Sister Ellen Medina. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, yung mga nasa Facebook Live, YouTube Live, kayo na po magsabi kung anong sakit yan. Karamdaman yan, nauutusan natin ngayon gamit ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sa pananampalataya po natin na nagkakaroon ng pagkakasundo, pagkakaisa, kasi importante po yung merong agreement, yung pagkakasundo. Sinabi yan ng Panginoong Hesukristo, Mateo 18:19, na kung dito sa lupa, merong nagkasundo, dalawa. Basahin ko na. Muling sinasabi ko sa inyo, na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa, ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingin, ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Kita niyo pong sinabi rito, dalawa sa lupa nagkasundo sa anumang hihingin sa Ama. Yun ang gagawin ng Ama, yun ang kanyang ipagkakaloob. Dito po sa YouTube, meron ngayong 56. Sa Facebook naman ay 32. Abe, kung lahat po ng nasa Facebook, nasa YouTube, nagkakasundo, nagkakaisa sa paghiling ng kagalingan, yun ang ating asahan. Tatanggapin natin yung kagalingan. Amen? Sige po, sumabay po kayong magtaas ng kamay. Sa pananampalataya po, gawin natin, utusan ang anumang sakit karamdaman sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kayo na ang magsabi kung anong sakit karamdaman niya. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan na umalis ngayon sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob na dumaloy ang kagalingan, kasiglahan, kalakasan sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa mga pinag-pray po natin, sa mga sumabay po dito sa ating ginawang commanding prayer, kung pwede po, magbigay kayo ng updates dito po sa ating programa. Ibalita niyo po kung kayo po'y tumanggap ng kagalingan mula sa ating Panginoong Hesukristo, instant healing, gradual healing, yan po'y ipagpasalamat natin kay Lord Jesus Christ. Gawa tayo ng video testimony o kaya naman po written testimony. Noong isang araw po, nag-post ako mayroon po tayong kapatid na ginawa niya yung commanding prayer. Brad Willie, talaga ikang effective yung prayer na natutunan ko. Nung umihi po siya, meron po kasamang lumabas. Maliit na bato. May picture pa, ipakita nga natin. Babasahin ko lang po at yung picture maipakita ko sa inyo na
kung papaano natin ginagawa yung umagang prayer. Sinubukan niyang gawin eh. Brad Willie, effective. Ito po, basahin ko sa inyo. Galing po ito kay Brother Enchong. Taga Batangas po ito. Sa totoo lang po, napaka-effective po ng itinuro ninyong paraan ng pananalangin. Noong nakaraan, akala ko may balisaw-saw ako. Nanalangin po ako na mawala. Aba, akalain mo nang umihi ako may lumabas na parang bato pag-ihi ko. Tapos nawala na yung sakit na picturean ko pa nga. O, ipakita natin. O, ayan po mga magulang, mga kaibigan, no? Ayan, zoom natin, no? Yung, nung siya po'y umihi, sumabay po sa kanyang ihi yan, lumabas po. Nawala na po yung kanyang nararamdamang sakit. Kaya, ayan, si Brother Enchong, noong mag-messenger po sa akin, mag-chat, yan, sinend po niya yung picture na noong utusan niya, gamitin po niya yung prayer na ginagawa natin. Sa pag-ihi po niya, lumabas po yung maliit na, na bato. Nawala na po yung nararamdaman niyang sakit. Purihin ng Panginoong Hesus. Yan po sa kagalingan na yan na ipinagkaloob kay Brother Encho. At yun din po, mga magulang at mga kaibigan. Kaya ban din po, sa pananampalataya niyo po gawin at kayo mismo masasaksihan niyo, mararanasan niyo yung mga himala at pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag tayong makalimot na kung tayo po'y tumanggap ng kanyang himala, pagpapagaling, ipagpasalamat natin yan sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayong gabi, bago po tayo matulog, ang palagi nating paalala, bilin, manalangin, magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Sa umaga naman po sa ating paggising, unahin natin gawin, manalangin, magpasalamat sa ating Panginoon. Good night and God bless po sa ating lahat.